Ilocano, Ilocana. Sige po. Ayan, sabi po dito, the world needs Christian entrepreneurs. Yan. At ito yung tama na dapat maging decision natin bilang Kristiyano sa pamumuhunan o sa investment. Ang purpose natin ay to glorify God. Ang desire natin ay to bring honor in all that we do. Yan. Kaakibat niyan ay yung honesty, syempre, openness, at saka yung truthfulness. Truthfulness. Sabi ko nga, nababalagtad ako. Yan, sabi dito, Christian entrepreneurs are very effective witnesses for Christ. Yan, mga Christian entrepreneurs. At, yan, ano ang utos ulit ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng masaganang pamumuhay? Sabi niya ay, work hard. Work hard. Work hard. Tapos na yan. Introduction lang namin yan. Yan. Ano ang dahilan natin para tayo ay magtrabaho? Ayan. Una, God commanded that we should work, magtrabaho daw. Ang lahat ng tao na kaya na ng katawang magtrabaho ay dapat magtrabaho. Kaya ng katawang magtrabaho. 1 Thessalonians 4:11 po, tingnan natin. Sabi po dito ay, and that is study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Sabi po dito ay, in-emphasize niya yung to work with your own hands. Ibig sabihin, huwag tayo umasa sa iba. Ganun siguro. Kasi, may mga taong hindi nagtatrabaho daw sa kanilang sariling kamay. Ano po yun? Yung utos na utos na utos. Ayan, utos ng utos. Yan. Sabi ng mga matatanda, kapag ang isang tao ay kaya nang maglaro, yung isang tao kaya nang maglaro, kaya na rin niya magtrabaho. Ito po yun. Yung mga toddlers, kasi natuturo po ako sa toddlers, yung mga batang maliit, pagtapos na kaming uwian na, gusto nila lang uwian na, yung pagdating, uwian na, mami ko, andito na, yung gano'n. Ano, yung pupulutin nila, mga toys, ibalik, ibalik, hanapin, kanya-kanyang hanap ng tsinelas, ng sapatos, gano'n. Yung mga gatas, ibalik sa lalagyan, marunong yung mga bata. Yun po ang sabi nila. At, ito na po, may mga teenagers, mga young people, yan, dito ba yung mga young people, na, hindi ko po sinabi to, sinabi ng isang preacher, tatamad, yan, mga young people. Lalo yung mga boys, uuwi ng gabi na, yan. Tapos, syempre, gabi na umuwi, gigising na, tanghali na, yun. At pagkagising, ano hanapin? Kakain, yun, nako. Ang gagaling din magbihis ng damit. Pero, ano kaya? Hindi marunong maglaba. At pag kumain kaya, ano rin kaya? Hindi rin marunong magbukas na pinagkainan. Yan, ang sabi. Make it your goal to work with your own hands. Sabi dito, godly people or working people are working people. Godly people are working people. Ayan. Kaya sila ay matagumpay. Ayan. Godly people are working people. Maraming reasons kung bakit ang hirap-hirap daw ng ating bansa. Totoo po ba yun? Kung minsan, iisa kasi yung nagtatrabaho. Tapos, yung mga walang ginagawa sa bahay ay 7, ganon. Tapos, wala pa silang alam na gawin, kundi gumasta. Yan. Walang ginagawa kundi antayin yung sweldo ng nag-iisang nagtatrabaho. Yan. At hindi pa nga sumusweldo, naipangutang na. Yan. Ang mga natin, maraming nangyayari nga sa atin. Hindi naman sa ating lahat, pero magandang example sa atin ko na
matutunan po natin. Tapos, isa din po sabi, pangatlong buwan ang suswelduhin, pangatlong buwan ang suswelduhin, ay naipangutang na ni nanay sa hulugan ng kung ano-anong appliances. Tapos, sabi ganon ay huwag daw tayo masyadong mahilig dyan sa hulugan na yan kasi ang pinak talaga ng interes. Magtiis muna kung wala, mag-ipon. At kung meron na, ay saka tayo bumili. Yan. Hindi daw po yung kasabihan ng enjoy now, pay later. Yan. May mga, di ba maraming Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa pero hindi naman lahat ay magaganda ang buhay dito sa ano. Kagagawan na rin ng mga miyembro ng pamilya. Yan. Nagtrabaho, siya yung nagpupunta, pag-uwi sa bahay. Ma, asan na yung napunta kong ganito? Isang lahat mo. Asan na yung ganito? Naibenta ko. Kaya kawawa yung nagtatrabaho. So, we should all work. Yan. Pag nag-i-enjoy daw tayo sa isang bagay na hindi natin pinaghirapan ay, ang tawag daw doon ay stealing. Yan. Pero ano yung, kasi nga hindi natin pinaghirapan. At sabi rin po dito ay, hindi naman ibig sabihin na we should all work. Exemption din po sa mga bandado, sa mga senior citizen na, yung hindi talaga ibon ng trabaho ay, ano, yun. Ayan. Tapos yung mga ibang, parang siguro mga young people, gusto yung may makitang latest na cellphone. Kung ano yung latest, yun ang gusto. May mga latest na napapanood sa TV. Gusto ng mga signature items na napakamamahal. Tapos, walang mga ginagawa. Paano mo magkaroon ng puswelo. At sabi nga, you will never be prosperous unless you work. Yan, talaga kailangan ng work. Ito pa, sa sunod, God commends work. Yan, binupuri ng Diyos ang mga nagtatrabaho. Unang example na natin dito ay yung babae sa Proverbs 31. Yan, alam natin yung verse at kukunin ko lang po yung verse 13. Buksan po natin sa verse 13 ng Proverbs 31. Sabi po dito ay, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Yan. Yung, yung virtuous woman. And she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Sabi ng isang preacher, siguro, sabi niya, ang pagkakakilala niya dito sa babae dito ay hindi maganda ang kamay. Hindi daw maganda ang kamay. Pero, sabi niya, hindi siguro ito sabi niya, yung parang hubog kandila. Sabi niya, dahil ito ay nagtatrabaho, yun ang sabi ng isang preacher. Sabi din niya, hindi naman nakakahiya na pangit ang kamay natin. Pero, kung meron na talagang nanay na masipag na at maganda pa rin ang kamay na alagaan, lalo mas maganda. Yan, nami-maintain niya yung yan. God exemplified work. Yan. Ang Panginoon mismo ay nagtrabaho. Naging halimbawa ang Panginoon sa pagtatrabaho. Unang-una na lang dito yung creation. Yan. Tapos marami dito sa Bible na mga lalaki at babae na hardworking. Yan. Isang example natin ay si Noah. Paano niya nagawa yung boat na sinakyan ng maraming creation ng Panginoon. Ang laki-laki nun. Ibig sabihin, kailangan talagang hard work. Yan. Isa pa, si David. Naggagawa siya ng mga pantugtog, mga instruments. Doon sa templo nila noon ay napakaganda siguro yung kanilang orchestra. Kasi ang musicians doon ay libo-libo. Ginawa lahat yun ni David, instrument na yun. At si Pablo din, yan. Bilang lingkod ng Panginoon, masipag siyang mag-preach, yan, mag-share ng gospel.